Yung award po na yan, nagulat na lang po kami na may nag-post on Instagram na, wow, congratulations, Belleza, nominated kayo. So, gulat na gulat kami kasi, ha? Bakit walang, di ba usually pag ganun may magpa-message sa'yo, ganyan. So, ayun, so nagulat kami. And then, we reached out po dun sa kay VP Choice Awards na talagang gulat na gulat kami. Paano nangyari ito? Out of nowhere. It turns out na netizens po pala talaga yung nag-nominate. And ayun, so syempre sobrang honored po namin. And then tinanong namin, bilang kami ay competitive, so paano po kami mananalo? Okay. Of course. Paano kami mananalo ng award na ito? Ang sinabi po nila, the mechanics were, meron po silang app na mag-download on iOS and Android devices na pwede pong mag-vote ang mga tao dun every day, pero may limitasyon lang. Parang it's just one vote every few hours. So, isa po yun sa mechanics, and then syempre meron ding mga different criteria. Pero I believe yun po yung pinakamalaking factor kung paano mananalo. And then syempre, kami po, parang, sige, okay naman na nominate na tayo, of course. Kasi iba naman, ang mga nominated po talaga is, ayan, sila Ivy Clinic, sila Avignon, na malaki na rin sila Royal Aesthetics, sila Elise, and of course sila Bello. So syempre, yung mga nominated po na yan, parang kumbaga bata pa lang ako, nakikita ko na sila sa TV, sa Karatula. So, to even be nominated with them, syempre, sobrang it's an honor. So sabi namin, okay na to. And then nagulat na lang kami, kinontak po kami nung VP Choice na kami daw yung kukuha ng award on stage. Tapos, parang, okay ka siya. Nung pinalita namin kay Mami, parang si Mami ata hindi mo pa na, hindi mo pa na-grasp yung gravity. And then, kaso yun nga, wala si Mami no. It was out of the country. Yes, wala si Mami. Kasi hindi ko naman alam na kami yung mananalo. Yes. So alam ko, syempre, dapat nandito ako. Kasi parang sa sobrang lalaki ng mga kakompetensya namin, yung mga nominated, hindi ko iniisip na isa kami sa mapipili o kami ang mapipili. Pero siguro, dahil magaling yung doktor, magaling yung mga doktor namin, tapos magaganda naman yung mga machines, authenticated lahat yung mga machines namin, saka maganda rin yung servisyo, siguro isa rin yun sa mga tinignan. Dahil, sabi nga niya, sa social media ba yung voting? Yes. Yun din yung, kumbaga parang nakaka-touch kasi, kumbaga dahil voting din siya, fair and square yun. Oo. Tapos even me, syempre, binovote ko din kami. Nakakaisang vote lang ako sa isang araw. Tapos actually, yung nalaman ko na yung iba palang mga clinics nagte-text brigade pa, tapos nagpo-post on social media. Kami parang halos hindi namin siya nagawa. Konti lang, kasi nga parang let's manage our expectations, parang may ganun kami. So, nung mismong awarding na, syempre, yun din po yung first time na attend ako ng awards night nang wala si Mommy. So, syempre, kinakabahan din po ako. Tapos, nakaka-starstruck yung mga tao. Kasi yung mga tao, sila Miss Glenda, yung mga talagang malalaki, super malalaki na. Tapos, yun, isa-isa silang umakyat on stage. Yung may-ari po ng Brilliant Skin. Okay. Parang siya yung tinawag na youngest CEO. Yung mga ganong level. Tapos, nandun din si Miss Annette Gozon na my God, nung nagbigay ako ng speech, nandun siya sa sobrang harap ko. Tapos nanginginig ako talaga, pero okay lang baka ma-discover na ako. Ayun, so parang sobrang surreal po nung event na yun. And, kasi yung negosyo po na to, very close to our hearts. Kasi si Mommy kaya niya po ito pinup up kasi gusto niya lang din talaga magpaganda. Tapos, yun nag-manage po ng kabilang branch sister ko and husband po niya. Tapos ito naman po sa branch na to, ako po tsaka si Mommy. So parang, it's really a tight-knit family brand. So the fact na napangaralan kami, parang, hanggang ngayon di pa rin nagsisink. Okay. Ladies, question. How does the Belleza Clinic define beauty? Oh, thank you po for that wonderful. Yes, go. Bakit kayo tumingin sa akin na lang? Yes. May we get your name please again? Yes po, Dana Decena po. Miss Dana, how does this clinic define beauty and what makes a woman beautiful sa mata ninyo?
panglaban naman yung Yes. tanong agad. Oo. Well, okay, I live by the motto. Si Mommy po, forever kaming pinagsasabihan na, and I believe this to this day, na ang mga magagandang tao, yung mga marunong mag-ayos, marunong mag-present ng sarili nila, mas may opportunity sila. Okay. And napalaki kami ni Mommy ng gano'n. And I believe to this day, edge namin yung magkakapatid. Na bata pa lang kami, tinuruan na kami ni Mommy na dapat lagi kang presentable, dapat lagi kang maganda. So, with that, I think kasi kapag alam mong maganda ka, confident ka. And pag confident ka, may K ka. Okay. Diba? Mas madadala mo yung sarili mo ng maganda. Mas marami kang ma-achieve. So, it starts there. Investing in yourself. Investing in your confidence. That's real beauty. At what age did you realize na maganda ka? Ay, matagal po kasi hindi ako maganda dati. Okay, can you tell us that story? That's Ay, one po. that's one story. Kasi si Mommy, nung lumalaki ako, maganda siya. Like, ang ganda-ganda niya. Di ba yung mga naniligo sa kanya, mga artista. Okay. Yung legs niya, ang kikinis, hanggang ngayon ang kikinis pa din. So, kaya ako growing up, di ako maganda. Di ba, Ma? Di ako maganda talaga. Diyos ko. Natutunan ko lang din talaga mag-ayos kay Mommy. At manamit ng maganda. Mag-ayos ng maganda, magpaganda ng hair and all, mag-makeup. So matagal po before ko na-realize na maganda. At what age investment na? At gasto. Siguro mga ano po. 2 years ago. Very recent. 2 years ago lang? 2024 lang. Pagkabukas ng clinic? Yes. Ah. Matagal kasi diba, beauty is a journey. Okay. Doon tayo sa totoo. Okay. Kailangan mag-invest ka para ma-maximize mo yung ganda mo. Ba't sino nagsabi sa'yo na hindi ka maganda? Ako din. Ay, mami mo. Bakit po gano'n, mami? Bakit gano'n? Ba't nga ganun? Kasi ano sila yung mga parang aalis na lang, di pa nagsusuklay, kaliligo lang, di man lang nagbo-blow dry. Millennials, ganun daw kasi. Ha? Yun ang totoo. Millennials. Tapos kung ano na lang ang isuot. Yes. Kasi hindi ako ganun eh. Gabi pa lang hinahandaman ako na isusuot ko kinabukasan. Traditionally, dapat Oo, ganun, ganun. di ba? Mm. Sila kung ano na lang ang makuha nilang bag, kung ano na lang makuha ang sapatos. Yes. Hindi nila minamatch yung damit nila sa kung ano man yung shoes nila saka yung bag nila. Mhm. Tapos hindi man lang nagme-makeup, sabi ko mag-makeup ka ng konti para lumabas yung ganda mo. Hanggang sa, ayan, sabi ko pag nag-o-operate ka ng Belleza de Cristina, ikaw na yung model eh. Mhm. Kaya tingnan mo naman yung doktor ko, tingnan mo naman yung aking anak. Kailangan pag nanghihingi ng advice yung mga pasyente, nakatingin sa mukha mo, di ba? Pag nakatingin sa mukha mo at hindi ka maganda, hindi sila magpapagawa sa'yo. Yung sarili mo nga, hindi mo maayos eh. Paano pa maaayos yung iba? Okay. Yun ang sinabi ko sa kanila. Last question ko lang. Dana, do you have a specific beauty ritual na ginagawa mo everyday? Everyday. Siguro hindi ko po talaga malelet ko yung washa. Okay, ano yun? Kasi diba pagkagising niyo po, manas-manas ka. So, Puffy ka? Okay. Yes, meron akong guasha na pinapang-massage ko para mabawasan yung manas. Mhm. Tapos, tsaka lang after nun, tsaka po ako maghihilamos. Mhm. Pero, alam mo, basta tsatsagain nyo lang po siya, in fairness, effective naman din talaga yung pagka-guasha. You cleanse, tone, moisturize, sunblock. Yes, kailangan kompleto po tayo sa skin. Mhm. Yes, kompleto tayo. Dana, you were saying that compared to the other nominees, pinakabata pa siguro yung clinic ninyo. When did it begin, yung clinic ninyo? And then, what do you think ang naging specialty ng clinic ninyo that you actually really became the winner no, of all of the really established clinics that were nominated? So si Mommy, binild niya po tong clinic na to in 2017 for the sole purpose na gusto niya may own clinic siya para hindi siya pipila. Gusto niya siya lang, parang special treatment. So 2017 po kami nag-start. Tapos, we only had one branch then sa Century City. And every time na nagtatanong ako, so syempre magpapasurvey ka sa mga client or even sa mga nagsispread ng word of mouth na bakit kayo dito pumupunta sa amin? Common na sagot talaga nila is, hindi kami nag-hard sell. Oh. Which is, yun din naman yung turo sa amin ni Mommy. Kung ano lang talaga yung need ng pasyente, yun lang yung i-recommend niya. Kasi hindi ka naman nandito para magbenta, nandito ka para magpaganda. So I guess, di ba ngayon ang daming mga sumusulpot na clinics or mga beauty studios.
na nagiging saturated na yung market, ang hirap magtiwala. Kasi syempre mukha mo yan. Or lalo na kapag may inject sa'yo, they have to feel safe. Kailangan ma-feel nila na mapapagkatiwalaan ka nila in terms ng mga treatments na i-recommend. So yun po, hindi kami nagka-hard sell. Definitely. What are your signature treatments that people really come for? Expertise nyo, saan na po? Right now, actually marami na rin po, but right now, we specialize in pagpapakinis ng balat. So yung mga may scars, may melasma, Dark spots. dark spots po, or even yung mga may fine lines and wrinkles. So nag-rejuvenate po kami ng Tightening, skins. tightening. Yes, si tightening po, si Doktora. And then, ngayon po syempre, di ba nauso po yung mga pagpapapayat. So yun, papapayat din po. Yun yung mga right now. Your machine, and everything is machine. May, ano yung, puro ba non-invasive? Or, well, you have injections, but other than that, may surgeries or... Combination po of non-invasive treatments and invasive treatments. Pero for now, wala pa po kami yung surgery. Okay. So wala pa po for But soon you will have. po. Soon you will have. Will we have surgeries? Si Doc naman, laban na laban. Yes. Yes. Dana, are you pressured with this recommendation because you did not ask for it, and then dumating naman siya? How ano? So what can you promise to your Sobra. to your clients and Kapag kasi sinabi mong beauty clinic of the year, pressure talaga yun, di ba? Si Mami ang turo sa amin, and ganito siya kahit sa sarili niyang bahay. Kailangan pagpasok pa lang ng pasyente, mabango, malinis. Maganda, parang bahay na dato. So, we focus right now on the total experience po of the clinic. Kailangan pagpasok pa lang nila, parang na-overwhelm na sila na malinis, maaliwalas, may pakape, ganyan. And up to the very moment na lalabas sila, kailangan maisip nila na nakakatawa ng experience na, babalik nga ako. Parang gano'n. Yun po yung focus namin now. and then when it comes to beauty clinic, beauty parang sa babae lang yun eh. How would you encourage men to go to beauty clinics like Yourself. yes. You have men, di ba? You have men. Yes, oo. For men, you have. Actually, parami na ng parami yung mga men na nag-i-invest sa ano nila, sa skin nila, sa pagpapayat nila. Pero fair, dapat, di ba? At Dapat saka yung pagpapakinis ng face nila. Yes. Kapag po meron kaming mga patient dito na mga bride-to-be, daladala din nila yung groom nila. Okay. So, parang patas. Kasi diba before usually it's just a bride na nagpapatingin. Pero ngayon, as a couple na, kailangan pareho. Hindi pwedeng masapawan yung mga guys, di ba? And then may celebrity endorser ba kayo? Si Mami. Si Ma'am, from the start si Ma'am talaga. Hindi naman ako nag-endorse ng Bellesa eh. Parang word of mouth lang. Okay. Tapos pinapanatili ko lang na, I'm 63 already, 63 years old. Pinapanatili ko lang na at least yung bang presentable pa rin. Na hindi ka mukhang lola na, kahit na 6 na yung apo ko. Yung gano'n. So pag kasama ko yung mga apo ko, parang mga anak ko lang. Kasi lalaki na rin eh. 13 years old na yung eldest ko na apo. So pag tonto ako pag sinasabi nila na apo mo na yan. Kasi parang daw, parang hindi daw ako mukhang 63 years old. Sabi nila. In terms